Si Kyle ay isang bihasang swordsman na naging bayani at nagawang talunin ng Demon King. Ngunit kapalit ng tagumpay na iyon, nawala sa kanya ang lahat ng taong mahalaga sa buhay niya. Mag-isa siyang naiwan. Ngunit isang araw, isang misteryosong kristal ang nagpadala sa kanya pabalik sa nakaraan, 4 na taon bago magsimula ang lahat. Dahil dito, nagsanay si Kyle upang maging pinakamalakas at tuluyang baguhin ang kapalarang minsang sumire sa kanya. Sa kontinente ng Londres, may dalawang puwersang namumuhay. Sa kanang panig, naroon ang mga lahing pinagpala ng Diyos ng Liwanag, kabilang ang mga tao, dwarf, at elf. Sa kaliwang panig naman, naroon ang mga demonyong pinagpala ng Diyos ng Kadiliman. Libo-libong taon na silang naglalaban. Ngunit 300 taon ang nakalipas, isang mapayapang Demon King ang naupo sa trono at pinatigil ang lahat ng pag-atake laban sa mga humanoid. Dahil dito, nasanay ang mga tao at iba pang lahi sa pansamantalang kapayapaan at hindi sila handa sa mga pagbabagong darating. Noong ikalimang buwan ng taong 2826, isang bagong Demon King ang umupo sa trono at sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ng hukbong demonyo ang isang malawakang pag-atake laban sa mga humanoid, na kalaunan ay tatawaging Great Invasion. Walang awa ang pananalakay. Mabilis na bumagsak ang maraming kaharian at kahit ang pinakamalaking imperyo ay hindi nagawang ipagtanggol ang sarili nito. Habang lalo pang nagiging desperado ang sitwasyon, napagpasyahan ng mga humanoid na pagsamahin ang kanilang natitirang lakas at harapin ang mga demonyo sa isang all-out war. Habang nakikipaglaban ang pangunahing hukbo sa hukbong demonyo at sa mga general nito, isang grupo ng pinakamalalakas na mandirigma ang lihim na ipinadala upang pasukin ang kastilyo ng Demon King at paslangin siya. Pinamunuan ni Kyle ang assassination team kasama ang matalik niyang kaibigan na si Terran at ang elf mage na si Oza. Habang tumatakbo sila sa isang pasilyo, biglang may sumabog na naghihiwalay sa kanila at pumatay sa mga kasamang sundalo. Nasugatan si Terran sa pagsabog, ngunit nakita niya ang dalawang demonyong nagbabantay sa isang babaeng demonyong nakagapos. Doon niya napagtanto na kailangan niyang pigilan ang mga ito para magtagumpay ang misyon. Sinabi niya kina Kyle at Oza na magpatuloy na at susunod na lamang siya matapos niyang tapusin ang laban. Alam ni Kyle na handang ialay ng kaibigan niya ang sariling buhay para pigilan ang dalawang demonyo. Habang mag-isang nilalabanan ni Theron ang dalawang demonyo, nakarating sina Kyle at Oza sa throne room. Uminom si Kyle ng sobrang konsentradong Roy juice upang mailabas ang buong lakas niya sa laban. Nalungkot si Oza dahil alam niyang mamamatay si Kyle dahil sa side effects ng gamot kapag nawala ang epekto nito. Pagbukas ni Kyle ng pinto ng throne room, isang kumikinang na gemstone ang bumungad sa gitna ng silid. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito, ngunit biglang nagbabala si Oza na may paparating na atake mula sa itaas. Nasalag ni Kyle ang ilan sa mga dark orb gamit ang kanyang espada, ngunit tinamaan siya ng iba at napaluhod sa sahig. Isang mas malaki at mas nakakatakot na orb ang sumunod habang hindi na siya makagalaw, ngunit hamarang si Oza upang ipagtanggol siya. Gumamit siya ng magic barrier, ngunit binutas ito ng orb at nagsimulang lamunin ang kanyang katawan. Ngumiti si Oza kay Kyle sa huling pagkakataon bago siya tuluyang mabura sa mundo. At sa mismong sandaling iyon, bumaba mula sa kisame ng throne room ang Demon King. Tumayo si Kyle upang harapin ang Demon King, ginawang lakas ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib, at sumugod siya habang winawasak ng kanyang espada ang mga dark orb na ipinapadala sa kanya. Ngunit wala siyang nagawang pinsala dahil ang Demon King ay protektado ng makapal na balot ng mana. Napilitan si Kyle na umatras dahil sa walang awang pag-atake ng kalaban at nagtago siya sa likod ng isang haligi. Ngunit ginamit lamang ng Demon King ang Void Orb upang lamunin mismo ang haligi, at nawalan si Kyle ng mapagtataguan. Patuloy siyang itinulak pabalik at malubhang nasugatan ng mga Dark Orb. Sa gitna ng lahat ng iyon, tinanong niya ang AI chatbot na nasa Magic Stone ng kanyang espada tungkol sa kakaibang atakeng ginamit kanina. Ipinaliwanag ng upgraded na bersyon ni Alexa na iyon ay isang unblockable na high-tier magic na sumisira sa lahat ng madadapuan nito. Napagtanto ni Kyle na hindi siya mananalo kung hindi niya handang isakripisyo ang sariling buhay. Kaya inutusan niya si Alexa na pakawalan ng kapangyarihan ng gemstone. Sinunod ni Alexa ang utos at binalot si Kyle ng isang maliwanag na aura na automatikong tinataboy ang lahat ng atake ng Demon King. Sa buong bilis, sumugod si Kyle, winasak ang espada ng Demon King. At sinaksak siya sa dibdib. Ngunit gumanti rin ang Demon King at nagbigay ng nakamamatay na sugat kay Kyle. Gayunpaman, patuloy pa ring umusad si Kyle hanggang sa tuluyang mabasag ang Magic Stone at ang kanyang espada. Sapat na iyon upang tuluyang mapuksa ang Demon King na sumabog at naglaho bilang kumpol ng itim na balahibo. Inakala ni Kyle na tapos na ang lahat at maaari na siyang mamatay ng payapa. Inalala niya ang lahat ng nais niyang protektahan na ngayon ay wala na, ang kanyang pamilya.
ang kanyang mga kaibigan at maging ang babaeng minahal niya. Bumagsak siya sa sahig, ngunit may isang itim na balahibo ang nahulog sa tabi niya at biglang naglaho. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magliwanag ang magic gemstone. Bumangon si Kyle at napagtanto niyang kung mawala ng kontrol ang kristal, maaaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. Pilit siyang lumapit dito, pasuray-suray sa bawat hakbang hanggang sa mahawakan niya ang magic crystal at biglang lumitaw ang isang magic circle sa paligid niya. Nang muling magmulat si Kyle ng mata, natagpuan niya ang sarili sa kanyang silid at buo pa ang kanyang bayan. Napaiyak siya, iniisip na panaginip lamang ito bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit biglang pumasok sa kanyang silid ang childhood friend niyang si Lee upang gisingin siya. Nabahala si Lee nang makita siyang umiiyak, ngunit hindi mapigilan ni Kyle ang emosyon niya nang makita siyang muli. Mahigpit niya itong niyakap at namula si Lee sa hiya. Dahil hindi alam ni Kyle kung totoo ba siya o hindi, medyo napalayo ang galaw ng kanyang mga kamay. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa ibabaw ni Lee habang ito ay nakahiga sa kama. Sobra na iyon para kay Lee kaya itinulak niya si Kyle palayo at sinuntok siya ng malakas sa tadyang dahilan upang mawalan siya ng hininga. Sinigawan siya ni Lee na kahit man lang ay ilibre muna siya ng hapunan bago umabot sa second base, saka siya tumakbong palabas ng silid. Doon lamang napansin ni Kyle na nakakaramdam siya ng sakit na ibig sabihin ay hindi ito panaginip. Bigla rin niyang napansin na nasa kanya pa rin ang pulang kristal mula sa kastilyo ng Demon King at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Napansin niyang bata pa ang itsura niya at wala pa siyang kahit anong sugat na lalo pang nagpalito sa kanya. Doon niya sinimulang pagdudahan na baka bumalik siya sa nakaraan. Agad niyang itinaboy ang ideyang iyon dahil imposible ang time travel kung hindi ay may dumating na sana sa party ni Stephen Hawking. Bigla siyang naputol sa pag-iisip dahil sa matinding gutom at napansin niyang may nakahandang masaganang pagkain para sa kanya. Alam niyang si Lee ang nagluto nito dahil ni siya o ang nanay niya ay hindi marunong magluto, kaya napasaya siya lalo. Matapos ang ilang taon, ngayon lang ulit siya nakakain ng masarap na lutong bahay kaya naparami ang kain niya at naubos ang lahat ng pagkain. Nang dumating ang matalik niyang kaibigan na si Theron, nagulat ito at halos mapasigaw. Tinanong niya si Kyle kung naghahanda ba siyang talunin si Luffy sa isang eating contest. Nadismaya siya dahil gusto rin sana niyang tikman ang mukhang masarap na pagkain. Biglang tinanong ni Kyle kung anong petsa na at nang malaman niyang ikalimang buwan ng taong 2823 yon. Tuluyan siyang nataranta. Ibig sabihin, totoo ngang nakabalik siya sa nakaraan. Ipinaalala ni Theron na kaarawan niya ngayon at patatawarin niya si Kyle sa pag-ubos ng pagkain bilang birthday gift niya. Nagpasya si Theron na magmakaawa kay Lee na ipagluto rin siya habang si Kyle naman ay nagdesisyong maghanap ng kasagutan mula sa pinakamarunong na taong kilala niya. Pumasok siya sa bodega sa tabi ng kanilang bahay at bumaba sa basement na ginawang aklatan ng kanyang ina. Pagkakita pa lang niya rito, bumalik sa alaala niya ang trauma nang makita ang bangkay ng kanyang ina sa hinaharap ngunit agad siyang natauhan nang kausapin siya nito. Sinabi ni Kyle na may tanong siya tungkol sa Mahika at dahil isa ang kanyang ina sa iilang archmage sa buong bansa, halos wala nang mas higit pang nakakaalam tungkol dito. Natuwa ang kanyang ina at diretso nang nagtanong si Kyle kung may mga spell ba para ibalik ang oras. Ipinaliwanag ng kanyang ina na may mga mahikang kayang manipulahin ang oras. Ngunit halos imposibleng gamitin dahil sa napakalaking mana na kailangan. Sinabi niyang kahit ang pinakadakilang salamangkero sa kasaysayan ay hindi kayang ibalik ang oras kahit isang segundo. Tinanong ni Kyle kung posible ba ito kung gagamit ng magic tool para mag-imbak ng mana. Sinabi ng kanyang ina na maganda ang ideya, ngunit aabuti ng mahigit 1,000 taon para makalakam ng ganoong kalaking mana. Tinanong ni Kyle kung paano kung gamitin ang ipinagbabawal na karapatan na gawing magic power ang life force ng mga tao. Napaisip ng malalim ang kanyang ina at sinabing hindi pa rin iyon sapat dahil kakailanganing ialay ang mahigit kalahati ng populasyon ng buong kontinente para makalikha ng ganoong mana. Bukod pa rito, wala ring magic tool na kayang mag-imbak ng ganoong kalaking enerhiya. Ngunit may isang pagbubukod. Kumuha ang kanyang ina ng isang libro at ikinwento ang tungkol sa puso ng maalamat na Divine Dragon na ginamit noon ng sinaunang Magic Kingdom ng Zarls upang umunlad. Sa kalaunan, naubos ang kapangyarihan ng puso ng dragon at bumagsak ang kaharian dahil hindi nila ito nakontrol. Sinabi ng kanyang ina na kayang mag-imbak ng sapat na mana ng Dragon's Heart upang makabalik sa nakaraan, ngunit nawala ito mahigit 1,000 taon na ang nakalipas nang maglaho ang sinaunang kaharian. Naniniwala siyang maaaring nahanap na ito ng mga demonyo at hindi maibunyag ni Kyle na tama ang hinala niya. Kalaunan, pumunta si Kyle sa paborito niyang lugar na tanawan ng kanilang bayan. Iniisip kung bakit nag-iipon ng mana ang Demon King para bumalik sa nakaraan. Sa sandaling iyon, dumating si Lee at halata pa rin ang galit niya dahil sa nangyari kaninang umaga.
Lumuluhod si Kyle at humingi ng tawad, sinabing nadala lang siya ng emosyon dahil sa isang sobrang nakakabagabag na panaginip kaninang umaga. Napagtanto ni Lee na tungkol iyon sa pagkamatay niya, kaya napagpasyahan niyang patawarin si Kyle. Binati niya ito ng happy birthday, at doon ay biglang naalala ni Kyle ang unang pag-atake ng hukbong demonyo na tumama mismo sa kanilang bayan dahil nasa border region sila. Sinunog ng mga demonyo ang buong bayan, pinatay ang lahat at doon niya tuluyang nawala si Lee. Noon ay nangako siyang maghihiganti para sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang protektahan si Lee at ang lahat ng mahal niya. Ipinangako niya sa sarili na babaguhin niya ang kapalaran niya at ang kapalaran ng buong mundo, anuman ang kapalit. Nang gabing iyon, isinulat niya ang lahat ng mahahalagang pangyayaring mangyayari sa hinaharap upang makapaghanda, ngunit alam niyang hindi pa iyon sapat. Napagtanto niyang kailangan niyang magsimula sa pinakapundasyon, kaya binalika niya ang pagsasanay at nagtungo sa gubat upang alamin ang kasalukuyan niyang antas. Ang una niyang ginawa ay buuin sa isip ang imahe ng Demon King at subukang labanan ang alaala nito. Ang Demon King ay tila naging isang imaginary last boss at ramdam mismo ni Kyle ang mga atake habang sinusubukan niyang salagin ang mga ito gamit ang espada. Hindi niya masabayan ang mabilis na galaw ng Demon King dahil kulang pa sa ensayo ang kanyang katawan, kaya nagpasya siyang palakasin ang sarili gamit ang mahika. Nagcast siya ng mga spell para pataasin ang bilis at liksi at napansin niyang mas epektibo na ngayon ang kanyang mahika. Hindi na niya ito masyadong pinag-isipan at diretsyong sumugod sa Demon Lord na sa una ay parang stormtrooper na puro mintis ang atake, ngunit biglang tumama ng isang hindi inaasahang headshot. Bumagsak si Kyle sa lupa at napagtantong kahit pinalakas na siya ng mahika, hindi pa rin kayang sabayan ng katawan niya ang kanyang mga kasanayan at kailangan pa niyang magsikap ng husto kung gusto niyang baguhin ang hinaharap. Habang hinihingal siya sa lupa, pinapanood siya ni Lee at Theron mula sa likod ng mga palumpong. Nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya dahil 3 araw lang ang nakalipas ay sumuko na sana siya agad. Sa sandaling iyon, dumating ang nanay ni Theron na si Ayla. Matapos tiyakin na ayos lang si Lee at Theron, tinanong niya kung ano ang problema kay Kyle dahil mukhang nagsasanay siya para lumaban sa isang sobrang bilis at lakas na kalaban. Sinagot ni Lee na nalilito rin siya dahil ilang araw lang ang nakaraan ay depresyon at kawalan ng gana ang nararamdaman ni Kyle at pinatunayan yun ni Theron. Sinabi ni Ayla na kapag biglang ginanahan ng isang lalaki, babae lang ang posibleng dahilan na ikinagulat ni Lee. Dahil sa sobrang gulat at selos na ipinakita niya. Binawi ni Ayla ang sinabi at sinabing kung may inabot mang second base si Kyle, siguradong si Lee yun. Hindi yun naintindihan ni Lee at dahil sa selos, diretsahan niyang nilapitan si Kyle, hinawakan sa kwelyo at tinanong kung sino ang babaeng kinakalantari niya habang malakas siyang inuuga. Sa huli, isinuka ni Kyle ang kanyang almusal na base sa kulay ay mukhang puro gulay. Kalaunan, nagluto si Lee ng masarap na tanghalian bilang paghingi ng paumanhin sa bigla niyang pagsabog ng selos. At ikinatuwa iyon ng lahat. Dahil kumpleto na sila, nagpasya si Kyle na itanong kung sino ang may sapat na impluensya upang makuha ang atensyon ng maraming bansa. Sinabi ni Terra na kayang gawin iyon ng sino mang hari, habang sinabi naman ng ina ni Kyle na ang pinakamataas na ranggong mga pari ng Earth Goddess ay may napakalaking impluensya rin. Nag-isip pa sandali si Ayla at sinabi niyang ang bayani na si Randolph, na tumalo sa Demon King 300 taon ang nakalipas, ay lubos ding iginagalang at pakikinggan ng lahat ng humanoid species. Dahil nakuha na ni Kyle ang sagot kung sino ang may pinakamalaking impluensya sa kontinente, napagtanto niyang hindi siya maaaring maging hari o mataas na pari sa loob lamang ng 2 taon. Ngunit maaari siyang maging isang bayani, at sa ganitong paraan ay may hahanda niya ang mga tao sa nalalapit na digmaan. Nang gabing iyon, mag-isa si Kyle sa kanyang silid habang nag-aaral, napapalibutan ng napakaraming libro. Nang dumating si Theron, nagulat siya at tinanong kung sigurado ba si Kyle sa plano niyang maging bayani. Sinabi ni Kyle na handa siyang magsikap at tinanong si Theron kung may maiisip itong makakatulong. Sinabi ni Theron na patayin na lang niya ang Demon Lord dahil tiyak nakikilalanin siyang bayani kapag nagawa niya iyon, ngunit pinaalala ni Kyle na si Loki ang huling layunin. Sinabi ni Theron na kailangan ng isang bayani ng lakas para makilala. Ngunit para kay Kyle, mas mahalaga ang pera. Ipinaliwanag niya na kahit hindi tumatanggap ng gantimpala ang isang bayani sa pagtulong sa iba, kailangan pa rin niya ng pera para makapaglakbay at mapanatili ang kanyang kagamitan. Naunawaan ni Theron ang punto niya at sinabi pa ni Kyle na kailangan din ng isang bayani ng koneksyon sa mga mayayaman at makapangyarihang tao. Ang ikatlong kailangan ay swerte dahil ang nagiging bayani ay yaong nasa tamang lugar sa tamang oras. Ipinahayag ni Kyle na handa siyang gawin ang kahit ano para maging bayani. Sinabi ni Terra na hindi iyon linya ng isang tunay na bayani at pakiramdam niya ay hindi talaga pagiging bayani ang gusto ni Kyle kundi ginagamit lamang ito bilang hakbang patungo sa ibang layunin.
Inamin ni Kyle na tama siya at hiniling lamang na magtiwala sa kanya si Theron. Hiniling ni Theron ang magandang kapalaran para sa kanya kahit hindi niya alam na balak talaga siyang isama ni Kyle sa mga susunod na plano. Ipinagpatuloy ni Kyle ang pagbuo ng estratehiya para makakuha ng pera, koneksyon, at swerte. Hindi nagtagal, sinabi niya kay Ayla na aalis siya upang maglakbay. Sinabi ni Ayla na magandang ideya iyon at hiniling na isama rin niya ang kanyang anak. Iyon mismo ang plano ni Kyle mula pa sa simula. Habang nagpapasalamat siya kay Ayla sa pagbibigay ng pahintulot, nagreklamo si Theron at tinanong kung may magtatanong pa ba sa kanya ng pahintulot. Pagkatapos nito, sinabi ni Kyle kay Lee ang plano niyang umalis patungo sa kabisera at lampas pa. Bago pa man siya makapagsalita, malinaw na sinabi ni Kyle na hindi niya ito isasama kahit gaano pa siya magmakaawa. Nagalit si Lee dahil si Theron ang isasama at hindi siya, kahit nagsasanay din siya at sapat ang lakas niya. Sinabi ni Kyle na mas uunahin niya ang kaibigan at ipinaliwanag na gusto niyang manatili si Lee sa isang ligtas na lugar dahil mapanganib ang kanyang paglalakbay. May sasabihin sana si Lee, ngunit bigla siyang hinalikan ni Kyle at tuluyan siyang nawalan ng masabi. Nangako si Kyle na pagbalik niya, siya ang unang taong hahanapin niya. Wala nang nasabi si Lee kundi hilingin na mangako siyang babalik siya ng ligtas. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa palengke upang mamili bago siya umalis. Doon ay napansin ni Lee ang isang magandang elf sa di kalayuan. Nang makita ni Kyle ang tagiliran ng mukha nito, agad niyang nakilala ang elf na si Oza at nilapitan niya ito. Tuluyang binabalewala si Lee. Nang marating niya si Oza, naalala niya kung paano ito ang naging pinakamahalagang babae sa kanyang buhay matapos niyang mawala si Lee sa nakaraang buhay. Naalala ni Kyle ang isang eksena mula sa mga pribado nilang sandali noon kung saan sinabi ni Oza na tawagin siya sa tunay niyang pangalan kapag sila lang ang magkasama. Ngunit sa sobrang gulat, natawag siya ni Kyle sa tunay nitong pangalan sa gitna ng publiko. Nabigla ang elf na kilala bilang Oza dahil ngayon pa lamang niya unang nakikilala si Kyle. Agad siyang naging alerto at handa ng bunutin ang kanyang sandata. Doon napagtanto ni Kyle ang malaking pagkakamaling nagawa niya at natarante siya. Hinawakan niya ang kamay ni Oza upang pigilan siya at agad gumamit ng isang spell para patulugin siya dahil alam niya ang tunay nitong pangalan. Bumagsak si Oza sa kanyang mga bisig habang iniisip ni Kyle kung paano niya ipaliliwanag ang lahat. Ngunit nang magising siya, mas malaking problema ang bumungad. Nasa likuran niya si Lee, nanginginig sa galit dahil nahuli niya si Kyle na may kayakap na ibang babae ilang oras lamang matapos ang una nilang halik. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ayaw makinig ni Lee at idineklara niyang sasama siya sa paglalakbay upang matiyak na hindi gagawa ng kalokohan si Kyle habang naghihintay siya. Hindi nagtagal, bumalik sa ulirat si Oza sa bahay ni Kyle at halos patayin na siya sa galit. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan, gayong siya at ang kanyang mga magulang lamang ang nakakaalam nito. Hindi maaaring sabihin ni Kyle na si Oza mismo ang magsasabi nito sa kanya 4 na taon mula ngayon kapag sila ay nagmahalan, kaya nangako na lamang siya na ipaliliwanag ang lahat sa tamang oras. Hindi iyon tinanggap ni Oza, kaya iminungkahi ni Kyle na gumawa sila ng isang contract application na magbabawal sa kanya na gamitin ang tunay niyang pangalan para sa masama. Nabigla si Oza dahil kahit ang kaalaman tungkol sa kontratang iyon ay hindi alam ng karaniwang tao. Tinanong niya kung seryoso si Kyle dahil kapag nilabag niya ang kontrata, tiyak na mamamatay siya. Sinabi ni Kyle na seryoso siya at handa na siyang gawin ito agad. Ngunit sinabi ni Oza na maaari lamang gawin ang kontrata sa gabi ng kabilugan ng buwan na ilang araw pa ang layo. Sinabi niyang mananatili siya sa bayang iyon hanggang dumating ang araw na iyon, ngunit lalo siyang nabigla nang sabihin ni Kyle na aalis siya kinabukasan. Wala nang ibang pagpipilian si Oza kundi sumama sa kanya. Dahil dito, sumama rin si Lee upang siguraduhing walang elf na aagaw sa kanyang lalaki. Kinaumagahan, handa na ang grupo ni Kyle sa pag-alis. Naging emosyonal ang kanyang ina at naroon din ang kanyang ama na halos hindi na niya makilala dahil bihira itong umuwi. At sa gayon, silang apat ay nagsimula sa kanilang paglalakbay. Unti-unti ring napilit ni Kyle si Oza na tanggapin ang pagsali sa grupo. Sinabi niyang pupunta sila sa kabisera sa bandang huli, ngunit ang una nilang destinasyon ay ang Sunward Mountains kung saan matatagpuan umano ang dungeon ng maalamat na Magic Queen. Sinabi ni Thera na alamat lamang iyon, ngunit inilabas ni Kyle ang isang mapa at ipinakitang totoo ang dungeon, pati na ang eksaktong lokasyon ng treasure room. Naawa sina Theron at Lee. Iniisip na naloko lamang si Kyle at peke ang mapang nabili niya at naiintindihan ni Kyle kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Ngunit nang tingnan ni Oza ang mapa at sabihin na gawa ito mula sa balat ng World Tree gamit ang teknolohiyang naglaho na 2,000 taon na ang nakalipas, ibig sabihin ay tunay ang mapa, agad na naniwala sina Theron at Lee na ikinainis ni Kyle. Pagkatapos ay napansin nilang napakalayo ng treasure room at matagal bago marating.
Sinabi ni Kyle na huwag silang mag-alala dahil may plano siya. At ang plano niya ay maghukay ng lagusan diretso papunta sa treasure room upang mas mapabilis ang pagpunta roon. Habang sina Kyle at Theron ang naghuhukay, si Oza naman ang naging taskmaster na mahigpit na inuutos na gawin nila ng maayos ang lahat. Pagsapit ng gabi at oras ng pahinga, handa na ang hapunan na inihanda ni Lee gamit ang isang oso na napatay niya gamit lamang ang sariling mga kamay. Pagkaraan ng ilang araw ng paghuhukay, malapit na silang makarating sa treasure room. Nang makita ni Oza na mag-isa si Kyle, nagpasya siyang kausapin siya ng seryoso. Gusto niyang malaman kung bakit sobrang desperado si Kyle na maging bayani at kung may kaugnayan ba yon sa dahilan kung bakit alam niya ang tunay niyang pangalan. Habang pinag-iisipan ni Kyle kung sasabihin ba niya ang totoo, bigla niyang nabutas ang huling pader at bumukas ang daan papunta sa treasure room. Naputol ang usapan at agad niyang sinabi kay Oza na tawagin sina Theron at Lee. Sabay-sabay silang pumasok sa treasure room at ang bundok ng ginto ay agad nagpabaliw kay Theron na tumalon dito at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Binalaan ni Kyle ang mga babae na huwag gagaya sa kanya. Pagkatapos nito, hinayaan niyang maging abala ang lahat sa ginto at palihim siyang tumakbo papunta sa isang lihim na silid kung saan naroon ang tunay na kayamanan, ang espadang ginamit niya sa nakaraan niyang buhay. Lumitaw ang espada sa anyo ng isang mababang uri ng espiritu na pinuri siya sa pagdaig sa mga pagsubok at ligtas na pagdating doon, ngunit agad niya itong pinatahimik at sinabing maririnig siya ng kanyang mga kasama. Nagalit ang espiritu at sinabing kailangan muna niyang ilibre ito ng hapunan bago gumawa ng kung ano-ano. Tinanong siya nito kung alam ba niya kung sino siya, ngunit muli niya itong pinatahimik at sinabi niyang alam niyang isa siyang sandatang nilikha ng Magic Queen na si Celonia, na namuno sa Magic Kingdom ng Zarls noong kasagsagan nito. Alam din niyang naglalaman ang espada ng bahagi ng kaalaman at kamalayan ng Reyna, kaya tinanong siya ng espiritu kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon. Sinabi ni Kyle na ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang oras, ngunit sa ngayon ay kailangan niyang tapusin ang huling pagsubok. Pumayag ang espiritu at bumalik sa gemstone sa hawakan ng espada. Pagkatapos ay kinuha ni Kyle ang espada at biglang ginamit ng espiritu ang kakayahan nitong silipin ang kanyang isipan. Nabasa nito ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at agad na nagpakita muli sa anyong tao, tinatanong kung totoo ba ang lahat ng iyon. Kinumpirma ni Kyle na totoo ang lahat at nasa kanya ngayon ang puso ng Divine Dragon. Hindi makapaniwala si Celonia na talagang umiiral ang time travel magic. Ngunit dumating na ang kanyang mga kasama na hinahanap siya, kaya sinabi niya kay Celonia na makisama muna dahil ayaw pa niyang malaman ng mga ito ang tungkol sa nakaraan, at napilitan itong pumayag. Nang dumating si Lee at ang iba, nagsimulang sumigaw si Kyle tungkol sa pagkakuha niya ng isang legendary intelligent sword na nagngangalang Celonia. Di nagtagal, naging bahagi na rin ng grupo ang espiritu. Habang kumakain ito ng cookies na niluto ni Lee, sinagot ni Celonia ang mga tanong ng grupo. Ikinwento niya na siya ay bahagi ng Magic Queen Celonia na iniwan sa loob ng espada upang husgahan ang mga taong susubok kumuha ng kayamanan. Sinabi rin niya kay Kyle na kung hindi siya naging karapat-dapat, inactivate na sana niya ang huling bitag na si Sire sa buong dungeon kasama ang lahat ng nasa loob. Gayunpaman, pinahintulutan niya si Kyle na gamitin ang espada sa ngayon at inutusan din siyang kunin ang magic bag na konektado sa treasure room upang makakuha siya ng anumang halaga ng ginto na kakailanganin niya. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa kabiserang lungsod at sinabi ni Kyle na ngayong may pera na sila, kailangan na nilang bumili ng dekalidad na kagamitan. Agad siyang nagtungo sa pinakasikat na tindahan ng armas sa lungsod. Malamig silang sinalubong ng receptionist at tinanong kung may rekomendasyon ba sila mula sa mga dati ng kliyente. Naalala ni Kyle na eksklusibo ang tindahang ito at kailangang magdeposito muna ang mga bagong customer. Sinabi ng receptionist na 10,000 barya kada tao ang bayad. At tahimik na iniabot ni Kyle ang 5 Zarls coin para sagutin ang bayad ng buong grupo. Agad silang pinapasok ng receptionist at sinalubong sila ng may-ari ng tindahan na si Fesba. Kaagad namang nakilala ni Sil ang ilang sandata na gawa ng isang tanyag na panday noong panahon ng kanyang pamumuno at nagsimulang magsalita ng magsalita tungkol sa kung paano niya raw personal na kilala ang panday at hindi naman daw ito ganoon kagaling. Pinatahimik siya ni Kyle at sinabi kay Fesba na sobrang malikhain lang talaga ang batang iyon, sa kanila inabala si Sil gamit ang mga merienda. Tiningnan ni Kyle ang pinakamahusay na armor sa tindahan. Ipinaliwanag ni Fesba na gawa ito sa balat ng dragon at balahibo ng phoenix kaya napakamahal. Ngunit binili agad iyon ni Kyle nang walang tawaran. Sinabihan niya ang mga kasama na bumili ng kahit anong kakailanganin nila sa paglalakbay. Bumili sila ng isang pares ng gauntlets, si Oza naman ay pumili ng anteng-anteng na may spirit stone, at bumili rin ng armor si Theron bago niya sinimulang asarin ang receptionist na agad tumakbo palayo sa pag-aakalang isa siyang manyak.
Pagkatapos nito, humingi si Kyle ng mga magic stone kay Fesba at ipinakita sa kanya ang isang may nakapaloob na explosion magic. Kinuha yun ni Kyle at humingi pa ng magic stone na epektibo laban sa mga reptile type na halimaw. Inilabas ng shopkeeper ang Blizzard Magic Stone at sinabi ni Kyle na bibilhin niya ang lahat ng stock nito pati na rin ang lahat ng healing potion. Habang patuloy na nadaragdagan ang binibili ni Kyle, lalo namang natarante si Fesba, at nang makita niya ang kabuoang bayad, halos hindi siya makapaniwala. Matapos ang pamimili, nag-alala si Terra na baka kumalat ang masasamang chismis tungkol sa kanila. Ngunit sinabi ni Kyle na aalis din naman sila ng kabisera kinabukasan kaya wala silang dapat alalahanin. Nang marinig yun, natarante si Terran at agad nagpa siya na magpunta sa mga bar para makipagkilala sa mga babae, habang sina Lee at Oza ay nagpa siyang maglibot sa lungsod. Gusto rin sanang kainin ni Sil ang lahat ng merienda na makita niya, ngunit pinigilan siya ni Kyle dahil may mahalaga siyang gustong pag-usapan ng pribado. Pagdating nila sa isang silid sa hotel, tinanong ni Kyle kung posible ba talagang mabago ang hinaharap. Ipinaliwanag ni Sil ang teorya na nang bumalik siya sa nakaraan, napunta siya sa ibang bersyon ng mundo. Sinabi niyang hindi magiging eksaktong pareho ang hinaharap, ngunit mananatili pa rin ang malalaking pangyayari tulad ng Great Demonic Invasion na magaganap pagkalipas ng 3 taon. Gayunpaman, maaari pa ring mabago ang hinaharap kung gagawa sila ng hakbang, at sapat na iyon para kay Kyle. Bigla niyang naisip na dahil dumating siya sa mundong ito dala ang puso ng Divine Dragon, ang bersyon nito sa mundong ito ay dapat nasa Demon King pa rin. Narinig ni Sil ang kanyang pangamba at sinabi niyang may teorya siya tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang pinaka-ipinagbabawal na mahika ay ang spell na pinagsasanib ang mga kaluluwa upang patasin ang magic power, at sinubukan nila itong saliksikin noong panahon niya ngunit nauwi lamang iyon sa matinding kabiguan. Pagkatapos nito, pinaisip ni Sil si Kyle kung ano ang nangyari sa kaluluwa ng Kyle ng mundong ito dahil malinaw na galing siya sa ibang mundo. Bigla niyang napagtanto na ang kaluluwa niya ay nagsanib sa kaluluwa ng Kyle sa mundong ito. Sinabi ni Sil na nakamit niya ang soul fusion na hindi kailanman nagawang makumpleto ng pinaka-genius ng mga mananaliksik ng kanyang imperyo. Naalala ni Kyle kung paano biglang lumakas ang magic power niya kanina at ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Tinanong niya si Sil kung may side effects ba ang soul fusion, ngunit sinabi nitong wala pang nakakaalam dahil hindi pa ito nagagawa noon. Kinagabihan, magkasama sa isang silid sina Lee at Oza. Naunang matulog si Lee habang si Oza naman ay naliligo sa liwanag ng buwan at umiinom ng alak. Iniisip niya kung paano mas naging maayos ang maikling paglalakbay na ito kaysa sa inaasahan niya hanggang sa mapunta ang isip niya kay Kyle. Napansin niyang napapangiti siya kapag iniisip ito, ngunit bigla niyang naalala na kailangan nilang isagawa ang isang espesyal na ritual ngayong gabi dahil full moon. Samantala, nasa kagubatan si Kyle, nagpapahinga matapos ang matinding training. Kinausap niya si Sil tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang espada at kung paanong walang laban dito ang ibang mithril sword na nagamit niya noon. Sinabi ni Sil na ang espadang iyon ay hindi gawa sa mithril, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, dumating si Oza na halatang nagmamadali. Tinanong siya ni Kyle kung bakit siya nagmamadali at pinaalala ni Oza na kailangan nilang isagawa ang application of contract ngayong gabi ng full moon upang maprotektahan ang kanyang tunay na pangalan. Doon lamang naalala ni Kyle ang tungkol dito at sinabi niyang gawin na lang nila sa ibang araw dahil pagod na pagod siya. Ngunit sinabi ni Oza na hindi nila maaaring ipagpaliban ang ritual ng isa pang buwan dahil nakataya ang kanyang tunay na pangalan. Wala nang nagawa si Kyle kundi pumayag. Sinimulan ni Oza ang pagguhit ng isang komplikadong magic circle sa lupa. Ang ritual na ito ay karaniwang isinasagawa lamang kapag ikinakasal ang dalawang elf kung saan iniaalay nila ang kani-kanilang tunay na pangalan at nangangakong magsasama habang buhay. Nang iminungkahi ito ni Kyle noon, kumabog ang dibdib ni Oza at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang daraan siya sa isang marriage ritual kasama ang isang lalaking isang buwan pa lamang niyang nakikilala. Nang matapos ang magic circle, ginaisang niya si Kyle at pinapasok ito sa loob. Inactivate niya ang magic circle para sa application of contract at naalala ni Kyle ang huling beses na ginawa nila ito. Tinanong siya ni Oza kung sumusumpa siyang hindi gagamitin o ibabahagi ang tunay niyang pangalan para sa masama at sumang-ayon si Kyle. Sinabi ni Oza na kumpleto na ang kontrata, ngunit naalala ni Kyle na hinalikan niya siya noong nakaraan, kaya bigla niya itong hinalikan. Sandaling nasiyahan si Oza bago siya namula at nataranta. Itinulak niya si Kyle palayo, tinawag siyang bastos at tinanong kung paano niya nagawang halikan siya. Sinabi ni Kyle na akala niya bahagi iyon ng pagpapatibay ng kontrata. Ngunit ipinaliwanag ni Oza na ginagawa lamang iyon sa kasal. Kinabahan si Kyle at sinabing ituring na lang nilang isang hindi sinasadyang aksidente ang nangyari, ngunit nagalit si Oza at inatake siya gamit ang fire magic.
Kinabukasan ng umaga, parehong antok sina Kyle at Oza dahil sa nangyari kagabi, habang si Terran naman ay puyat dahil magdamag niyang sinubukang makipagkilala sa mga babae ngunit tinanggihan ng lahat. Hindi siya pinansin ni Kyle at humarap kay Oza, tinatanong kung sasama pa rin ba siya sa paglalakbay kahit tapos na ang application of contract. Sumagot si Oza na wala siyang pagpipilian dahil hindi pa rin sinasabi ni Kyle kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan. Natuwa si Kyle sa sagot na iyon, ngunit agad siyang naputol sa sariling pag-iisip ng tanungin ni Lee kung bakit sila patungo sa lungsod ng Arkhen. Natarante si Kyle dahil hindi niya maaaring sabihin ang totoo, kaya sinabi na lang niya na may kakayahan si Sil na bahagyang masilip ang hinaharap at siya ang nagsabing pumunta sila sa Arkhen. Di nagtagal, nakarating sila sa lungsod at nagkataong naroon din si Prinsesa Milia ng Zergus Empire para sa isang opisyal na tungkulin. Nagtipon ng mga tao para masilayan siya at sumali rin sa karamihan sina Kyle at ang kanyang mga kasama. Habang kinukuha ni Prinsesa Milia ang loob ng lahat sa pamamagitan ng kanyang kabaitan at dignidad, nakatuon naman ang tingin ni Kyle sa kanyang bodyguard na si Zentos, isa sa mga naging malalapit niyang kaibigan sa nakaraang buhay. Napansin ni Zentos ang titig ni Kyle, ngunit hindi siya kumilos sa sandaling iyon. Samantala, tinanong ni Sil si Kyle kung ito ba ang prinsesang binanggit niya noon, at kinumpirma ni Kyle na si Prinsesa Milia ay mamamatay pagkalipas ng 2 araw. Kalaunan, bumalik sila sa kanilang tinutuluyan at ipinaliwanag ni Kyle kay Sil na naroon si Milia upang magbigay ng pakikiramay sa mga baryong sinalakay ng halimaw na Hydra. Ngunit makalipas ang 2 araw, kapag nagtungo siya sa isang kalapit na nayon, aatakihin ng Hydra ang kanyang grupo at doon siya mamamatay. Iisipin ng lahat na isa lamang itong malas ng isang mabait na prinsesa, ngunit para kay Kyle, resulta iyon ng kanyang kapabayaan dahil hindi siya dapat nagtungo sa lugar na may aktibong halimaw. Sinabi ni Sil na maaari rin itong isang assassination attempt. Naalala ni Kyle ang mga chismis noon na ang nasa likod ng tangkang pagpatay ay ang half-brother ni Milia na si Prinsipe Carines, ngunit hindi iyon napatunayan. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin niya ang prinsipe dahil naroon din ito sa lungsod kahit hindi ito nagpapakita sa publiko. Hindi na pinansin ni Kyle ang mga dahilan dahil ang tanging gusto niya ay mailigtas ang prinsesa at makilala agad bilang bayani sa simula pa lang ng kanyang karera. Sinabi ni Kyle na kung gusto niyang makilala bilang bayani, kailangang magmukhang natural at hindi pilit ang pagdating niya sa oras ng pagliligtas. Sa sandaling iyon, dumating si Terran at sinabing wala siyang nalaman kahit ano tungkol sa schedule ni Prinsesa Milia. Tinanong siya ni Kyle kung bakit niya iyon iniimbestigahan, at sinagot ni Terra na gusto niyang iligtas ang prinsesa sa panganib at magsimula ng isang romantikong kwento. Nadismaya si Kyle sa sarili dahil pareho sila ng naisip ng kaibigan niyang iyon. Sinabi ni Terra na siya ang nauna kaya siya ang may karapatan kay Milia, ngunit sinagot ni Kyle na marami na siyang problema sa ganoong usapan. Ibinunyag ni Kyle na nasa panganib talaga ang prinsesa at muling ginamit ang kakayahan ni Sil sa paghula bilang batayan. Agad naniwala si Terran at idineklara na susundan na lang niya ang prinsesa sa lahat ng pupuntahan nito. Kampante siya sa kakayahan niyang sumunod ng hindi napapansin. At umaasa si Kyle na hindi masisira ng kaibigang ito ang kanyang plano. Kinabukasan, habang umaalis sa lungsod ang convoy ni Milia, lihim na pinagmamasdan ni Kyle at ng kanyang grupo ang mga ito mula sa mga palumpong. Nagtaka ang mga babae kung paano nila masusundan ang convoy nang hindi napapansin upang mailigtas ang prinsesa mula sa paparating na panganib. Doon sinabi ni Sil na siya na ang bahala at sa isang iglap ay nag-transform siya bilang isang lawin, ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Sil na isa lamang siyang gemstone sa espada ni Kyle at ang katawan niya ay isang projection na nilikha gamit ang mahika. Kaya madali niyang nababago ang anyo nito. Pagkatapos ay lumipad siya sa itaas ng convoy ni Milia at sa pamamagitan ng gemstone sa espada, nakikita ni Kyle at ng iba ang lahat ng nakikita niya. Saglit silang na-distract habang tinatalakay kung gaano kadaling abusuhin ang kakayahang iyon, ngunit agad silang sinaway ni Sil at sinabing mag-focus dahil nagsisimula ng maging delikado ang sitwasyon. Biglang inatake ng mga driver ang mga gwardya ng prinsesa at agad na pagtanto ni Kyle na kailangan na niyang sumabak sa laban. Pagsapit niya sa convoy, bagsak na ang lahat ng gwardya at sinimulan na ng mga driver ang isang ritual para mag-summon ng mga halimaw. Nang makita nila sina Kyle at ang grupo nito, agad silang naghanda para lumaban. Ngunit ginamit ni Kyle ang isang skill para palakasin ang kanyang bilis at isa-isang pinatumba ang mga traidor bago pa sila makakilos. Itinali niya ang mga ito para mapagtanungan sa bandang huli. Samantala, sinuri ni Terran si Milia at nalaman niyang buhay pa ito ngunit walang malay. Inutusan siya ni Kyle na manatili sa tabi ng prinsesa at bantayan siya, ngunit biglang inatake siya ng isang hina monster. Agad niya itong pinatay, ngunit isang malaking grupo ng mga hina ang pumalibot sa karwahe.
Pinilit ni Kyle at ng mga babae na pigilan ang mga ito, ngunit inatake ng mga hina ang mga walang malay na gwardya. Tinanong ni Kyle si Theron kung kaya niyang ilayo ang karwahe, ngunit napansin nitong naputol ang mga renda at kailangan pa itong atali ng maayos. Habang lalong tumitindi ang tensyon, nagsimula na ring lumapit ang Hydra. Batay sa pagyanig ng lupa sa bawat hakbang nito, alam ni Kyle na malapit na itong dumating. Sinabi niya sa mga kasama na ang pinakamahalagang layunin ay ang kaligtasan ng prinsesa. Inutusan niya sina Theron at ang mga babae na ilayo si Milia habang siya ay maiiwan upang harapin ang Hydra. Hindi pumayag ang mga babae, ngunit tiniyak ni Kyle na hindi siya nagpapakabayani at may tsansa talaga siyang talunin ang halimaw. Nagpasya si Oza na magtiwala sa kanya at tumakbo si Kyle pasulong upang harapin ang Hydra. Tinanong siya ni Seal kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin ang ganoon kalakas na halimaw ng mag-isa. Sinabi ni Kyle na nakadepende yon sa bilang ng ulo ng Hydra. Dahil mas marami ang ulo nito, mas malakas ito. Kumpiyansa siyang kaya niyang talunin ang isang Hydra na may 3 ulo. Ngunit nang tuluyang lumitaw ang halimaw sa harap niya, nawala ang lahat ng bilang sa isip niya dahil malinaw na higit sa 3 ang mga ulo nito. Nang makita ni Kyle ang 8 ulong Hydra, halos manginig siya sa takot. Ngunit huli na para umatras kaya nagpasya siyang tapusin ang laban. Madali niyang naiwasan ang mga direktang atake ng mga ulo ng Hydra, ngunit nang magsimulang bumuga ng lason ng halimaw, ginamit niya ang kanyang balabal bilang panangga. Agad na nalanta at namatay ang mga halaman sa paligid dahil sa lason, ngunit dahil sa dekalidad na armor, nanatiling ligtas si Kyle. Kinuha niya ang Blizzard Magic Stone mula sa kanyang bag at ibinato ito sa Hydra na agad na tumigil sa paggalaw dahil sa matinding lamig. Pagkatapos ay ginamit niya ang Explosion Magic Stone upang magdulot ng matinding pinsala na nagbukas ng sugat sa makapal nitong kaliskis. Sumugod si Kyle upang samantalahin ang pagkakataon, hinarang muli ang lason gamit ang balabal, at mabilis na pinutol ang isa sa mga ulo ng Hydra. Ngunit agad ding tumubo muli ang ulo nito na nagpapakita na hindi ganoon kadaling tapusin ang laban. Patuloy pa rin siyang lumalaban gamit ang parehong walang kwentang estratehiya ng pagputol sa mga ulo ng Hydra na agad namang tumutubo muli hanggang sa mapansin niyang wala na siyang natitirang Blizzard Stones. Sa kabila ng walang tigil niyang pag-atake, hindi man lang humihina ang Hydra kaya napilitan si Kyle na gamitin ang kanyang panghuling plano. Sumugod siya papunta sa Hydra gamit ang super speed skill habang palihim na may hawak na explosion stone. Hindi nakapag-react agad ang Hydra at madali niyang natusok ang dibdib nito. Pinalawak niya ang sugat at mabilis na isiniksik sa loob ng katawan ng Hydra ang ilang naka-activate na explosion stones bago siya tuluyang paluin palayo. Kahit matindi ang pinsalang tinamo niya, nagawa pa rin niyang makatayo habang papalapit ng papalapit ang Hydra. Ilang sandali pa, sabay-sabay na sumabog ang mga explosion stones, pinasabog ang Hydra mula sa iba't ibang direksyon na para bang eksena sa isang Indian TV show. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkalat ang katawan ng Hydra sa buong lugar. Sinabi ni Seal kay Kyle na dapat ay mas maaga pa niyang ginawa iyon para makatipid sa Magic Stones, ngunit sagot ni Kyle na iyon ay huling baraha lamang at hindi niya maaaring gamitin palagi ang ganoong mapanganib na teknik. Gayunpaman, masaya siyang natalo niya ang napakalakas na halimaw. Samantala, nagawa na ring talunin ni Oza at ng iba ang mga natitirang halimaw at agad silang tumakbo upang tulungan si Kyle, ngunit sinalubong niya sila pabalik at sinabing mahirap ang laban ngunit hindi sapat ang Hydra upang talunin siya. Natuwa ang mga babae sa narinig, ngunit agad din nilang tinakpan ang kanilang ilong at sinabing amoy sunog na karne ng Hydra si Kyle at kailangan niyang maligo bago lumapit sa kanila. Nadismaya si Kyle dahil umaasa siyang papurihan muna siya, ngunit nagpasya na lang siyang maligo. Samantala, patuloy pa ring inaayos ni Theron ang karwahe habang wala pa ring malay ang prinsesa at ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Kyle na nalason sila kaya inutusan niya ang mga babae na bigyan sila ng antidote. Maya-maya, ibinigay ni Theron ang isang supot na nakita niya malapit sa lugar, at agad na pagtanto ni Kyle na ito ang ginamit sa pagsummon ng mga halimaw, na nagpapatunay na ito ay isang planadong assassination na pinalabas lamang na monster attack. Lumabas na si Prince Kais nga ang nasa likod ng tangkang pagpatay at kasabot niya rin ang bodyguard ni Milna na si Zentos. Nang matanggap nila ang balita ng kabiguan ng unang plano, nagpasya si Zentos na magpadala ng isa pang grupo upang tapusin ang gawain. Bumalik sa kagubatan, dapit hapon na nang unti-unting magising si Milna at hindi siya makapaniwalang buhay pa siya. Pinakalma siya ni Oza habang sinasabi ng prinsesa na hindi niya inakalang gising pa siya. Tinanong niya kung sila ba ang nagligtas sa kanya at agad namang inangkin ni Theron ang lahat ng kredito, ngunit isang suntok mula kay Lee ang agad nagpahiga sa kanya. Pagkatapos nito, formal na nagpakilala si Kyle kay Milna bilang isang grupo ng naglalakbay na adventurers na nakakita sa convoy niyang inaatake at agad tumulong.
Nagising din ang isa sa mga tagapaglingkod ng prinsesa at agad siyang pumagitna kina Milne at Kyle upang protektahan ito mula sa isang estranghero, ngunit tiniyak ni Milne na mapagkakatiwalaan sila dahil sila ang nagligtas sa kanila. Tumayo siya upang tingnan ang kalagayan sa labas at sinabi ni Kyle na hindi maganda ang itsura ng nangyari. Gayunpaman, walang pakialam si Milne at sa sandaling tumapak siya sa mismong lugar ng labanan ay tila nag-iba ang kanyang pagkatao. Sinimulan niyang siyasatin ang mga bangkay ng mga driver at ipinaliwanag ni Kyle na sila ang pumatay sa mga gwardya bago pa man siya dumating. Biglang sinabi ni SIL kay Kyle na may paparating na pangkat ng mga Royal Knight kaya agad niyang ipinaalam ito kay Milne. Nabahala si Milne nang marinig iyon at sinabi niyang kailangan nilang tumakas kaagad dahil kung maabyutan sila ng mga Royal Knight. Hindi lamang siya kundi pati sina Kyle at ang kanyang mga kasama ay papatayin din. Tinanong siya ni Kyle kung bakit gugustuhin siyang patayin ng mga tao mula mismo sa kanyang kaharian at sagot ni Milne na si Zentos ang may pakana. Hindi makapaniwala si Kyle na magagawa iyon ni Zentos ngunit tiyak si Milne sa kanyang sinasabi. Inutusan niya ang kanyang katulong na si Arca na sunugin ang lahat ng bangkay sa paligid upang maaksaya ang oras ng mga Royal Knight sa paghahanap sa kanya. Sinabi niyang kailangan nilang bumili ng oras upang makatakas at pagkatapos ay inutusan niya ang katulong na ihanda ang karwahe. Hiniling niya kina Kyle na sumama sa kanya upang maipaliwanag niya ang buong sitwasyon at itinapon din niya sa apoy ang paus na ginamit sa pagsama ng mga halimaw upang mas lalo pang pabagalin ang mga hahabol. Habang nasa karwahe, tinanong ni Kyle kung totoo bang si Zentos na commander ng ikalawang batalyon ng Royal Knights ang nagtatangkang pumatay sa kanya at agad itong kinumpirma ni Milne, idinagdag pa na kasabwat nito ang kanyang half-brother na si Kes. Nabigla sina Theron at Oza sa narinig habang si Kyle ay hirap pa ring tanggapin na si Zentos na dating kakampi niya ay naging kaaway na ngayon. Ipinaliwanag ni Milne na narinig niya mismo ito mula sa bibig ni Zentos noong nakaraang araw. Sinabi niyang nilagyan ng pampatulog ang kanyang inumin at habang siya ay unti-unting nawawala ng malay ay malinaw niyang nakita sina Zentos at Kes na nag-uusap tungkol sa kung paanong hindi na siya gising hanggang kinabukasan at sa oras na iyon ay nasa loob na siya ng tiyan ng isang halimaw. Alam na ni Milne na matagal nang nais siyang patayin ng kanyang kapatid ngunit inakala niyang wala itong lakas ng loob upang gawin iyon. Hindi niya kailanman inisip na sasama si Zentos sa balak na iyon. Ikinwento rin niya na karaniwan ay ang ikalimang batalyon na pawang mga babae ang kanyang personal na gwardya ngunit madalas silang tinatawag pabalik sa kabisera para sa mga seremonyang pang-estado dahil sa kanilang hitsura kaya napunta kay Zentos at sa kanyang batalyon ang pagbabantay sa kanya sa biyaheng ito. Patuloy pa ring nahihirapan si Kyle na tanggapin na si Zentos na ngayon ang kanilang kalaban at sinabi niyang tiyak na lumipat na ito sa susunod na plano matapos mabaygo ang una. Sumang-ayon si Milne at sinabi ni Kyle na kung magtatagumpay si Zentos na patayin siya, ibibintang nito ang krimen sa kanilang grupo at gagawin silang mga kontrabida ng kwento. Napagtanto rin ni Kyle na ang pagbabahagi ni Milne ng lahat ng impormasyong ito ay dahilan upang maging banta ang kanilang grupo kay Zentos kaya hindi na nila maaaring iwanan ng prinsesa. Natuwa si Milne na nakita niya ang ganoong pag-iisip kay Kyle at sinabi niyang kailangan nilang magtulungan upang mabuhay. Nangako siyang gagantimpalaan sila kapag ligtas silang nakarating sa kabisera ngunit sinabi ni Kyle na hindi nila kailangan ng pera o posisyon at sapat na sa kanila ang karangalan at kasikatan. Pagkatapos nito ay nagsimula na si Milne sa pagpapaliwanag ng estratehiya at sinabi niyang may kalamangan sila kung maghihintay at magiging maingat sa kanilang mga susunod na galaw. Nakatakdang dumating sa lungsod ng Arken ang ikalimang batalyon kinabukasan at agad nila siyang hahanapin kapag nalaman nilang nawawala siya. Kasing lakas nila ang ikalawang batalyon na pinamumunuan ni Zentos at kung may mangyaring kaguluhan ay mas makakasama iyon kay Zentos kaysa sa kanila. Iminungkahi ni Terra na magtago muna sila sa kalapit na nayon hanggang dumating ang mga reinforcement. Ngunit sinabi ni Kyle na isang napakatangang ideya yon. Malamang nasunugin ni Zentos ang buong nayon para lang mapatay sila at mas maraming inosenteng tao ang malalagay sa panganib ng walang kasiguruhan ng tagumpay. Iminungkahi niya na bumalik sila at tumungo sa Arkhen dahil libo-libong tao ang naroon at hindi kayang patayin ng kanilang mga kaaway ang lahat. Bukod pa roon, mas mabilis nilang makakasalubong ang ikalimang batalyon sa paraang iyon at sama-sama nilang matatalo si Zentos. Sinabi ni Mila na sasalubungin nila ang mga humahabol kung babalik sila ngayon at sinabi ni Kyle na haharapin nila ang mga iyon kapag dumating na ang oras. Una silang huminto upang mag-replenish ng mga supply at habang ginagawa iyon ay ipinadala ni Kyle si Sil sa isang recon mission. Natuklasan ni Sil na wala si Zentos kasama ng mga knight at sinabi ni Kyle na mas pinadali nito ang lahat. Nagulat si Milne sa kakayahan ng intelligent sword ni Kyle at lalo pa siyang namangha sa napakaraming magic stone na dala ng kanyang grupo. Biglang inabot ni Lee kay Mila ang isang kahon na puno ng mga top-class healing potion at sinabihan siyang uminom ng isa kung siya ay masugatan.
Lalong nagulat si Mila at napatanong kung sino ba talaga sila. Sumagot si Kyle na isa lamang silang grupo ng mga aspiring hero. Samantala, nagwawala sa galit si Kes dahil nabigo si Zentos sa misyon na patayin si Mila. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Zentos at sinabing ipinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang tapusin ang hindi nagawa ng mga halimaw. Inutusan siya ni Kes na personal na patayin ng prinsesa ngunit pinaalala ni Zentos na kapag dumating ang ikalimang batalyon sa lungsod at natuklasang nawawala si Milne ay iinterogahin siya at hindi niya yun kakayanin. Napatras si Kes matapos marinig iyon at tiniyak ni Zentos na hindi siya mabibigo sa pagkakataong ito. Sa kagubatan, nakita ng mga knight na papalapit ang karwahe ni Mila at inutusan ng vice captain ang kanyang mga tauhan na barilin ang mga kabayo upang patigilin ito. Pumwesto sila at tumutok ngunit biglang may ilang magic stone na bumagsak mula sa langit sa harap nila. Hindi man lang nila naintindihan ang nangyayari nang magsimula ang mga pagsabog at patuloy pang bumagsak ang mga magic stone mula sa itaas. Inutusan ng vice captain ang lahat na bumalik sa porma sayon ngunit saka naman isinugod ni Kyle ang karwahe diretso sa kanya. Gamulong siya palayo upang makaiwas habang sinisigawan ng kanyang mga sundalo na magpaputok. Sa ibabaw ng karwahe, tinulungan ni Oza at Theron si Kyle na linisin ang daraanan. Nakalusot sila sa mga knight nang walang kahirap-hirap at pagdating sa ligtas na lugar ay agad silang uminom ng mga healing potion habang nagpapasalamat na sila ay sobrang yaman. Biglang huminto ang karwahe sa isang malakas na paghinto at paglabas nila ay nakita nilang nabasag ang gulong dahil sa pagdaan sa hanay ng kalaban. Dahil wala ng paraan upang ayusin ito, nagpasya silang maglakad na lamang at sili ang nanguna sa pag-akay sa prinsesa at sa kanyang mga kasambahay. Samantala, sinabi ni Kyle kay Oza na may kailangang manatili sa likuran upang pigilan ng mga knight na makahabol sa kanila kung hindi ay masasapul sila sa tarangkahan ng lungsod. Sinabi ni Oza na napakadelikado noon ngunit sumagot si Kyle na 30 knight na lamang ang natitira matapos ang mga naunang pag-atake at kaya na nilang harapin iyon. Nagagalit si Oza sa kanya dahil muli na naman niyang iniisip na isugal ang sarili niyang buhay pero sinabi ni Kyle na hindi niya iyon gagawin sa pagkakataong ito. Inutusan niya si Terran na pigilan ang mga Royal Knight at bago pa man ito tuluyang maproseso ni Terran ay pumayag na siya. Pagkatapos, sinabi ni Kyle kay Oza na mag-cast ng wind magic para mas bumilis ang takbo nila. At doon lang, habang tumatakbo na sila palayo, saka lang napagtanto ni Terran na iniiwan na pala siya. Nagtanong siya kung saan sila pupunta at sinabihan lang siya ni Kyle na gawin niya ang makakaya niya. Doon siya tuluyang nataranta nang marealize niyang totoong iniwan siya at hindi nagtagal ay dumating na ang mga knight. Ngunit sa halip na lumaban, mabilis na kumaway si Terra ng puting bandila at sumuko. Nakiusap siya na huwag siyang patayin, sinasabing wala siyang kasalanan at si Kyle ang nagplano ng lahat. Inalok pa niya ang pera niya at ang lokasyon ng dungeon kung saan nila nakuha ang kayamanan. Ngunit walang interes ang vice captain at agad na natuklasan ng mga sundalo na walang laman ang karwahe. Nagpa siya ang vice captain na ipagpatuloy ang paghabol sa prinsesa at iniutos na patayin si Theron. Sa sobrang takot, biglang kumapit si Theron sa kanya at nagsabing gagawin niya ang kahit ano para mabuhay, ngunit lalo lang nagalit ang vice captain at nagpasyang siya na mismo ang tatapos sa kanya. Samantala, nag-aalala si Oza at sigurado siyang papatayin si Theron, ngunit sinabi ni Kyle na mas gugustuhin din niyang walang mamatay, na ikinagulat ni Oza dahil seryoso ang tono niya. Biglang naalala ni Lee na hindi pa nila nasasabi kay Oza na si Theron pala ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Bumalik sa eksena ng mga knight at may isang taong namatay, ngunit tiyak na hindi iyon si Theron. Sa halip, napatay niya ang vice captain bago pa ito makaatake. Sinabi pa niya na ang pagpatay sa pinakamalakas ang tamang simula ng laban habang naglalabas ng matinding aura sa gitna ng gabi. Nanlaki ang mata ng mga knight nang habarin niya ang kanyang gloves at alisin ang training rings at bracelet na nagpapabigat sa kanya ng 10 beses. Biglang gamaan ang pakiramdam niya at nang umatake ang mga knight ay isa-isa niya silang pinabagsak ng walang kahirap-hirap. Bigla siyang naghagis ng explosion magic stone sa mga kabayo na nagdulot ng pagsabog at nagpasabog sa takot ng mga ito hanggang sa magsitakbuhan, iniwang stranded ang mga knight. Natuwa si Theron at pumatay pa ng ilan bago niya napagtantong sapat na iyon. Bigla niyang ibinagsak ang espada at sinabing ang misyon niya ay pabagalin lang sila, hindi patayin ang lahat. Patay na ang kanilang leader at wala na ang mga kabayo kaya wala na silang pag-asang makahabol sa prinsesa. Sinabihan niya ang mga knight na umatras na dahil ayaw na niyang pumatay pa at pumayag ang mga ito dahil alam nilang wala silang laban. Ngunit nilalaro lang pala sila ni Theron dahil nang talikuran na siya ng mga knight ay bigla siyang naghagis ng mga explosion magic stone at tinapos ang mga natira sa mabilis at walang awang mga atake. Pagkatapos, umupo si Theron sa gitna ng dagwang labanan, pagod na pagod matapos magpakatanga at pumatay ng 30 knight mag-isa.
Samantala sa lungsod, nawala ng contact si Zentos sa kanyang mga tauhan at agad niyang napagtanto na nabigo rin ang mga ito. Nagpasya siyang akuin na mismo ang problema, iniwan ng ilang night upang bantayan si Kes at mag-isang nagtungo sa kagubatan. Napansin ni Sil na papalapit si Zentos sakay ng kanyang kabayo at agad niyang binalaan si Kyle. Ngunit napansin din ni Zentos ang paniniktik niya at tinamaan siya ng isang energy ball na nagpabagsak sa kanya. Sinabi ni Sil na mukhang napakalakas at bihasa ng kalaban. Sapat na yun para maunawaan ni Kyle na papalapit na si Zentos kaya agad niyang pinahinto ang grupo. Inutusan niya sina Lee at Oza na bantayan ng prinsesa at kung sakaling hindi maging maganda ang sitwasyon ay agad silang umatras at salubungin si Theron. Tinanong ni Mila si Kyle kung sigurado ba siyang kayang harapin mag-isa ang isa sa pinakamalalakas na knight ng kanilang kaharian. Sumagot si Kyle na ayaw talaga niyang makipaglaban ngunit mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Biglang tinitigan siya ni Mila at tinanong kung bakit parang personal niyang kilala si Zentos at kung talagang nagkataon lang na nakita niya siya noong nasa panganib siya, ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabing hindi iyon ang tamang oras para sa mga tanong. Nagpasalamat siya kay Kyle sa pakikipaglaban para sa kanya at nangako si Kyle na babalik siyang matagumpay. Pagsapit ng madaling araw ay dumating si Zentos sa lugar kung saan naghihintay si Kyle. Bumaba siya sa kabayo at tinanong kung siya ba ang tumutulong sa prinsesa. Kinumpirma ito ni Kyle at tinanong kung bakit mag-isa siya gayong marami pa siyang knight. Sumagot si Zentos na ayaw niyang may mamatay pang tauhan niya para sa bagay na hindi naman nila problema dahil sapat na raw siya upang tapusin ang lahat. Sa huling pagtatangka na maiwasan ang pagpatay, hiniling ni Kyle na sumuko si Zentos at nangakong hihilingin pa niya sa prinsesa na patawarin siya. Tinawanan nito ni Zentos at itinuring na katawa-tawa. Tinanong pa ni Kyle kung bakit niya sinubukang patayin ng prinsesa dahil hindi naman sapat ang pera o posisyon para ipagkanulo niya ito. Tumanggi si Zentos na sumagot at pamwesto na para sa laban. Kumbinsidong mabilis siyang mananalo at makakarating agad sa prinsesa, pamwesto rin si Kyle at sabay silang nagcast ng magic upang palakasin ang bilis at lakas. Sabay silang sumugod at naiwasan ni Kyle ang unang atake ni Zentos. Ngunit ilusyon lamang iyon at ang totoong Zentos ay nakatago sa likod. Alam na ito ni Kyle kaya naiwasan niya ang kasunod na atake at nakapuntos ng isang tama na nakabawas sa magic shield ni Zentos. Nagulat si Zentos dahil wala pang nakaiwas sa unang atake niya sa unang laban. Hindi niya alam na kabisado ni Kyle ang estilo niya dahil siya mismo ang nagturo nito sa kanya sa nakaraang buhay. Ngunit matapos makaiwas sa unang nakamamatay na combo, mabilis na pagtanto ni Kyle na hindi niya kaya si Zentos sa kasalukuyan niyang lakas. Mabilis siyang naitulak pabalik at pinaputokan ni Zentos ng sunod-sunod na energy blast na nagpawala sa kanyang balanse. Tinangka ni Zentos na tapusin ang laban ngunit naapakan ni Kyle ang kanyang espada at ginamit ang momentum upang makalayo. Nainsulto si Zentos sa ginawa niyang pagsipa sa espada ngunit sinabi ni Kyle na natutunan niya iyon mula sa kanyang guro bago siya naghagis ng Explosion Magic Stone. Gayunpaman, mabilis ang reflex ni Zentos at naibalik niya ang Magic Stone pabalik kay Kyle na siyang nasugatan. Sinamantala niya ito at agad na umatake bago pa tuluyang makabawi si Kyle. Ngunit sa kanilang sagupaan ay nagsimulang mabitak ang espada ni Zentos. Umatras siya nang mapagtantong mas mahusay ang sandata ni Kyle. Muli, hiniling ni Kyle na sumuko siya dahil ayaw talaga niyang mamatay si Zentos. Sumagot si Zentos na ang pinakamagandang paraan para mangyari iyon ay mamatay na lang si Kyle. Alam niyang wala na siyang oras na pwedeng sayangin kaya nagpasya siyang tapusin na ang laban sa susunod na atake. Pumwesto siya at naglabas ng nakakatakot na aura, at naghanda rin si Kyle na salubungin siya. Hiniling ni Zentos ang kanyang pangalan bago sila magsagupaan at ipinakilala ni Kyle ang sarili niya, sinabing tandaan niya ang pangalang iyon. Pagkatapos ay sabay silang sumugod at nagawang i-parry ni Zentos ang atake ni Kyle, iniwan siyang bukas sa kontra. Buong lakas siyang tinamaan ngunit nabasag ang espada ni Zentos dahil tumama ito sa puso ng banal na dragon na nasa loob ni Kyle. Doon na pagtanto ni Zentos na siya na ang nasa alanganin. Pinatatag ni Kyle ang kanyang puso at inilunsad ang nakamamatay na atake sa dati niyang kaibigan. Tinaga niya ito sa dibdib at lumuhad si Zentos habang dagwang duguan. Tinanong niya si Kyle kung sinadya niyang pabayaan siyang may pihit ang espada para mailagay siya sa ganitong posisyon at sumagot si Kyle na hindi. Sa lahat ng aspeto ay natalo siya ni Zentos, ngunit alam niyang diretso itong papatay kaya naghanda siya para doon. Sinabi ni Zentos na kakaiba siyang tao at marahang humingi ng paumanhin bago tuluyang bawian ng buhay. Mabigat ang loob ni Kyle habang humihingi rin ng tawad. Sinasabing may mga bagay siyang kailangang protektahan kahit pa ang kapalit ay ang pagpatay sa mga dating kaibigan. Umiyak siya dahil si Zentos ay isa sa mga taong gusto niyang iligtas, ngunit huli na ang lahat.
Samantala sa lungsod, paikat-ikot si Karina sa kanyang silid dahil sa pagkainip kung bakit ang tagal ni Zentos. Bigla siyang may narinig na papalapit at inakala niyang si Zentos yon, ngunit sa malas niya ay ang commander ng ikalimang batalyon na si Killan pala, na agad inutusan ng kanyang mga tauhan na sugurin ang silid at arestuhin ang prinsipe. Inutusan sila ni Karina na umalis agad ngunit natahimik siya nang pumasok si Mila. Inutusan ni Mila si Killan na arestuhin at imbestigahan si Karina at gumamit ng puwersa kung tatanggi siyang makipagtulungan. Umalis siya ng silid habang ang sigaw ng prinsipe ay nauwi sa hiyaw dahil sa hagupit ng mga babaeng knight. Paglabas, nagpasalamat si Mila kay Kyle at sa kanyang grupo sa pagtulong sa kanya na makaligtas. Dinala niya sila sa palasyo upang maayos na pasalamatan at gantimpalaan. Agad nawalan ng kontrol sina Theron at Seal sa dami ng pagkain at mga babae roon. Humingi ng paumanhin si Kyle ngunit sinabi ni Mila na ayos lang yon. Dumating ang hari at imbes na yakapin siya ay nahihiyang hinawakan ni Mila ang kanyang kamay. Ipinakilala niya si Kyle at ang grupo at si Kyle lang ang may sapat na asal para bumati ng maayos. Sinabi ng hari na hindi na kailangan ng formalidad at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanyang anak. Nagtaka rin siya kung bakit sasali si Zentos sa planong patayin si Mila at hiniling na huwag nilang ipagkalat ang lihim na ito. Nangako si Kyle na wala silang gagawing makakasama sa kanilang bansa. Di nagtagal ay kumalat ang isang peking opisyal na kwento sa buong kaharian na sina Mila at Karina ay naglalakbay patungo sa isang lugar na sinalanta ng trahedya nang sila ay atakihin ng mga mapanganib na halimaw. Ayon dito, ginawa ng mga knight na pinamumunuan ni Zentos ang lahat upang protektahan sila ngunit nauwi sa pagkamatay ng buong unit. At si Karina ay malubhang nasugatan kaya hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin sa isang lihim na lugar. Ang tanging impormasyong isiniwalat sa publiko ay ang pagliligtas ni Kyle kay Mila. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng paggawad ng parangal kina Kyle at sa kanyang grupo. Ginawaran si Kyle ng Medal of Honor dahil sa pagliligtas sa prinsesa at mabilis siyang tinanggap ng madla bilang isang bagong bayani. Ngunit nananatili pa rin ang panganib sa buhay ni Mila dahil ang tunay na utak sa likod ng pag-atake ay hindi sina Karina o Zentos kundi ang hari mismo. Naiinggit ang haring ito sa sariling anak dahil sa lahat ng aspeto ay mas mahuhusay si Mila kaysa sa kanya at alam niyang kapag naging reyna ito ay muli nitong pasisiglahin ang bansa. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Natatakot siyang hindi siya maalala ng kasaysayan dahil matatakpan siya ng anino ng kanyang anak at ayaw niyang mangyari iyon. Habang iniisip ng hari kung paano niya mapapatay si Mila, pumasok sa kanyang silid si Kyle na nakabihis bilang isang assassin. Nagpanik ang hari nang makita siya ngunit mabilis na pamwesto si Kyle sa likuran niya at tinakpan ng bibig bago pa ito makasigaw. Sinimulan niyang sabihin kung paano niya tinanggihan ang mungkahing tulungan ng mga dwarf noong nagsimula ang Great Invasion para lamang mapanatili ang diplomatikong kataasan. Dahil sa kanyang hanggal na desisyon, natalo ang mga dwarf at nagkaroon ng pagkakataon ang hukbo ng demonyo na makapasok sa gitna ng kontinente at sakupin ang iba pang mga bansa. Sinabi ni Kyle na kaya pa niyang palampasin ang katangahan ng hari. Ngunit nang marinig niya ang paghingi ng tawad ni Zentos sa hari bago ito mamatay, doon niya napagtanto ang lahat. Bigla niyang itinulak ang hari palabas sa balkonahe at sinabing malinaw naman sana sa simula pa lang na ang isang kasing tapat ni Zentos ay aatake lamang kay Mila kung direkta siyang inutusan ng hari. Pawisan na sa takot ang hari ngunit pasigaw pa rin niyang tinanong si Kyle kung ano ang pakialam niya roon. Itinulak pa siya ni Kyle palapit sa pader at sinabing maaaring tuso rin si Mila ngunit mas matalino ito kaysa sa buong royal family na pinagsama-sama. Nagpumiglas ang hari at nagawang alisin ang disguise ni Kyle ngunit huli na ang lahat dahil itinulak siya ni Kyle hanggang sa mamatay. Nagpanik ang mga gwardya nang makita ang bangkay at inakalang nahulog lamang siya sa balkonahe dahil sa kalasingan. Ngunit upang maprotektahan ang kanyang imahe, ang opisyal na balita ay namatay siya dahil sa atake sa puso. Mabilis ding umabot ang balitang ito sa grupo ni Kyle at lihim na natuwa si Terra na nabuhay ang hari ng sapat na matagal upang maibigay ang kanilang gantimpala. Kung hindi, matagal pa sana silang maghihintay para sa kanilang medalya. Masaya rin siya na si Mila na ang uupo sa trono. Ngunit ang ikinababahala ng buong grupo ay ang pagpapatawag ni Mila kay Kyle para sa isang pribadong pagpupulong bago ang kanyang koronasyon. Sa pulong na iyon, sinabi ni Mila kay Kyle na siya ay kasalukuyang engaged kay Prinsipe Mer ng Gargan Empire at lubos na nagulat si Kyle sa balitang iyon. Ipinaliwanag ni Mila na may dating kasunduan ang Xerxes Empire at ang Gargan Empire at kapalit ng teritoryo ng Karen ay ipinangako siya sa prinsipe. Ngayon ay balak niyang formal na tanggihan ang engagement dahil ang mga lalaking nagpasya nito ay mga hanggal at hindi man lang nag-abala na pumirma ng kontrata. Bukod pa rito, hindi opisyal na konektado ang teritoryo ng Karen sa engagement kaya mananatili pa rin itong bahagi ng Xerxes Empire.
Gayunpaman gusto ni Mila na bisitahin muna ni Kyle ang gobernador ng Karen at kunin ang pahintulot nito para kanselahin ang engagement bago siya kumilos. Mabigat ang pakiramdam ni Kyle sa misyong ito at hindi siya mapakali sa kakaisip tuwing gabi. Lumitaw si Sil sa tabi niya at tinanong kung ano ang kanyang ikinababahala at sinabi niyang nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng Gargan Empire. Sinagot siya ni Sil na mas dapat siyang mag-alala sa Karen dahil mukhang may sarili itong problema. Binanggit niya na hindi dumalo ang gobernador ng Karen sa libing ng hari na nangangahulugang may seryosong bagay na abala rito. Iniisip ni Sil na isa na naman itong tusong plano ni Mila kung saan inaasahan nitong aayusin ni Kyle ang problema nang hindi niya kailangang utusan. Napanatag si Kyle sa ideyang iyon dahil makakatulong ito sa reputasyon niya bilang bayani at dahil gusto rin niyang manatiling malayo kay Mila hanggat maaari. Gayunpaman kailangan pa rin niyang makipagkita rito bago umalis at inalok siya ni Mila na sumali sa Royal Guards at maging personal knight niya dahil gusto niya itong nasa tabi niya palagi. Nabigla si Kyle sa agresibong pang-aakit at sinabi niyang may iba pa siyang kailangan gawin pero kung kakailanganin siya ay agad siyang darating. Biglang sinabi ni Mila na nagbibiro lang siya at binati siya ng swerte sa kanyang paglalakbay. Pagbalik ni Kyle sa kanyang mga kaibigan ay nagwala siya dahil umaasa siyang may interes talaga sa kanya ang prinsesa. Pagkatapos nito ay pinamunuan niya ang grupo pabalik sa Elite Weapon Shop ng matandang si Fesba na masayang muling nakipagnegosyo sa kanya. Binati siya nito sa kanyang medalya at hiniling ang mas marami pang tagumpay sa hinaharap. Nang tanungin ni Theron kung naayos na ang kanyang espada ay agad itong ibinigay ni Fesba at sinabing ang pinakamahusay niyang panday ang gumawa nito ngunit nagtanong si Theron kung may mas maganda pa. Humingi ng paumanhin si Fesba at sinabing wala siyang ganoon ngunit mangangako siyang maghahanap gamit ang kanyang mga koneksyon. Tinanong naman ni Kyle kung may alam siya tungkol sa Karen dahil doon sila pupunta at sinabi ni Fesba na mahirap ang lugar na iyon dahil kontrolado ng Blacksmith Guild ang buong lungsod at marami silang problemang idinulot sa negosyo. Gayunpaman sinabi niyang gumaganda na raw ang kalagayan mula nang mapasama ang Karen sa Zerges. Pinasalamatan siya ni Kyle at sinabi ni Fesba kay Theron na maaaring makahanap siya roon ng espadang babagay sa kanya dahil sa mayaman at mahabang kultura ng paggawa ng armas ng Karen. Muling sumama sina Kyle at Theron sa mga babae at sabay-sabay silang naglakbay patungong Karen at doon nagtapos ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.